Sa bawat pangarap na nabubuo, may kwento ng sakripisyo. Sa bawat tagumpay, may pamilyang tahimik na sumusuporta. At sa bawat kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan, may isang landas na puno ng pag-asa. Ngunit paano kung sa gitna ng pag-abot sa pangarap, isang trahedya ang biglang pumigil sa lahat? Ito ang kwento ni Rene Clert Berbonia, isang kabataang atleta, isang anak na puno ng pangarap, isang kabataang pinaniniwalaang may maliwanag na kinabukasan sa mundo ng basketball, at isang trahedyang naganap sa panahong tila nagsisimula pa lamang siyang abutin ang kanyang mga pangarap. Noong 8 ng Hunyo, 2026, nagising ang buong basketball community sa isang balitang mahirap paniwalaan. Pumanaw si Rene Clert Berbonia matapos ang isang insidenteng naganap sa isang team building at training activity sa Dipaculao, Aurora. Kasama rin niyang nasawi ang kapwa manlalaro ng Ateneo na si Divine Adil. Mabilis na kumalat ang balita. Marami ang hindi makapaniwala. Marami ang nagtanong kung paano nangyari ang lahat. At higit sa lahat, bakit kinailangan itong mangyari sa isang kabataang nagsisimula pa lamang bumuo ng kanyang kinabukasan. Ngunit bago natin pag-usapan ang trahedyang yumanig sa maraming Pilipino, mahalagang balikan muna kung sino nga ba si Rene Clert Berbonia. Dahil sa likod ng bawat pangalan sa balita ay may isang tao. May pamilya, may mga pangarap, at may buhay na puno ng mga planong hindi na matutupad. Si Rene ay lumaki sa Mindanao. Tulad ng maraming batang Pilipino, simple lamang ang kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Hindi siya agad nakilala bilang basketball player. Sa katunayan, soccer ang una niyang minahal na sport. Mas madalas siyang makitang tumatakbo sa soccer field kaysa sa basketball court. Ngunit habang siya ay lumalaki, napansin ng mga coach ang kanyang natatanging pisikal na kakayahan. Mabilis siyang tumangkad, malakas ang kanyang katawan, at higit sa lahat, likas ang kanyang pagiging atleta. Doon nagsimulang mabuksan ang isang bagong landas sa kanyang buhay. Isang landas na kalaunan ay magdadala sa kanya sa pambansang entablado. Unti-unti niyang sinubukan ang basketball. Sa umpisa, marahil ay isa lamang itong eksperimento. Ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang kanyang talento. Napansin siya ng mga coach, napansin siya ng mga scout, at napansin siya ng mga taong may kakayahang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanya. Sa tulong ng mga taong sumuporta sa kanya, nagsimula siyang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Hindi na lamang ito tungkol sa paglalaro. Naging tungkol na rin ito sa pagbuo ng pangarap. Pangarap para sa kanyang sarili. Pangarap para sa kanyang pamilya. At pangarap na balang araw ay makilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa bansa. Habang dumarami ang mga paligsahang kanyang sinalihan, mas lalo ring lumalakas ang kanyang pangalan sa basketball community. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang kabataan. Noong 2025, palarong pambansa sa Ilocos Norte. Dito tuluyang nakita ng buong bansa ang kanyang kakayahan. Pinangunahan niya ang Davao Region patungo sa kampyonato. Hindi lamang siya naging bahagi ng panalong koponat. Siya mismo ang itinanghal na most valuable player para sa isang batang atleta. Isa itong napakalaking karangalan. Ngunit para sa kanyang pamilya, higit pa rito ang kahulugan ng tagumpay na iyon. Isa itong patunay na may bunga. Ang lahat ng kanilang sakripisyo, lahat ng maagang paggising, lahat ng pagod sa ensayo, lahat ng mga araw na puno ng pagsubok, unti-unting nagkakatotoo ang kanilang mga pangarap.
Pagkatapos ng palarong pambansa, lalo pang lumawak ang kanyang mga oportunidad. Naging bahagi siya ng Philippine team na nagkamit ng gintong medalya sa Asian School Games sa Brunei. Napabilang siya sa pinakamahuhusay na manlalaro sa national finals. Kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na defensive players sa kanyang henerasyon. Sa bawat tagumpay, mas lalong tumitibay ang paniniwala ng maraming tao. May kinabukasan si Rene. Malayo ang kanyang mararating. Marahil ay makikita siya balang araw sa pinakamalalaking liga sa bansa. Marahil ay magiging bahagi siya ng pambansang koponan. Marahil ay isa siya sa magiging bagong mukha ng Philippine basketball. At pagkatapos ay dumating ang balitang nagbigay ng pag-asa hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya. Napili siyang sumali sa Ateneo Blue Eagles, isa sa pinaka-prestihiyosong basketball program sa Pilipinas. Para sa maraming batang atleta, pangarap ang makapaglaro para sa isang malaking universidad. Para kay Rene, tila ito na ang simula ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Noong Hunyo 4, 2026, opisyal niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay bilang isang Atenean athlete. Punong-puno ng posibilidad ang hinaharap. Bagong paaralan, bagong mga kakampi, bagong mga oportunidad, at bagong mga pangarap. Ngunit walang nakakaalam na 4 na araw lamang ang lilipas bago magbago ang lahat. Noong araw ng trahedya, bahagi ng training camp ang isang aktibidad sa dagat. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng water activity ang grupo. Sa mga unang sandali, tila normal lamang ang lahat. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Isang malakas na agos ng tubig ang tumama sa lugar. May mga manlalarong natangay palayo sa pampang. Nagsimula ang tensyon, nagsimula ang takot, at nagsimula ang isang laban para sa buhay. Agad na kumilos ang mga rescue teams. Ginawa ang lahat upang mahanap at mailigtas ang mga biktima. Ngunit sa kabila ng mabilis na pagtugon, hindi na isalba sina Rene at Divine. Sa loob lamang ng ilang minuto, naglaho ang mga pangarap na ilang taon nilang binuo. At dito nagsisimula ang mga tanong. Ano nga ba ang eksaktong nangyari noong araw na iyon? May sapat bang safety assessment bago isinagawa ang aktibidad? Gaano kalakas ang kondisyon ng dagat sa oras na iyon? May mga warning signs bang hindi napansin? Mayroon bang mga protocol na hindi nasunod? Sa ngayon, marami pa ring detalye ang hinihintay ng publiko. At habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, patuloy ding naghahanap ng kasagutan ang mga taong naapektuhan ng trahedya. Ngunit para sa pamilya ni Rene, maaaring hindi na sapat ang anumang paliwanag sapagkat walang kasagutan ang makapagbabalik sa kanilang anak. Isang anak na minsang nangarap, isang anak na minsang nangakong magtatagumpay, isang anak na nagbigay sa kanila ng napakaraming dahilan upang maniwala sa magandang bukas. Ngayon, ang mga pangarap na iyon ay mananatili na lamang sa alaala. Ngunit kahit wala na siya, hindi mawawala ang kanyang naging inspirasyon. Hindi mabubura ang kanyang mga nagawa at hindi malilimutan ng mga taong nakakilala sa kanya ang kanyang dedikasyon, sipag at pagmamahal sa laro. Sa huli, ang kwento ni Rene Clert Berbonia ay hindi lamang kwento tungkol sa basketball. Isa itong kwento tungkol sa pamilya, tungkol sa sakripisyo, tungkol sa mga pangarap na unti-unting nagiging realidad, at tungkol sa isang trahedyang nagpapaalala kung gaano kabilis magbago ang buhay. Minsan, sapat na ang ilang segundo upang mawala ang isang taong may napakaraming plano para sa hinaharap. At minsan, ang pinakamabigat na misteryo ay hindi kung paano nangyari ang isang trahedya,
kundi kung bakit kinailangan nitong mangyari sa isang taong napakarami pang pangarap na dapat sana ay matutupad. Paalam, Rene Claire Berbonia. Maaaring natapos ng maaga ang iyong paglalakbay. Ngunit ang inspirasyong iniwan mo ay mananatili sa puso ng maraming Pilipino sa mahabang panahon. Ano ang inyong masasabi tungkol sa nakakalungkot na trahedyang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At para sa mas marami pang kwento ng mga misteryo, trahedya, at mga pangyayaring yumanig sa bansa, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa panonood.